boxing update. Mabilis ang breakdown sa paparating na laban ni Jaime Munguia versus undefeated na si Bruno Sorasi. Ibi-breakdown natin mga katropa. Bago ang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta, at sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, paki-like and subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated palagi sa mga bagong video na aking i-upload. When Inoue commits, he's out of position. Oh, there it is. Like that. There it is. There's the finisher here, Tim. There's the right hand. I put my armor on, I'll show you that I am. Sa darating na December 15 ay lalaban ulit ang Meksikano na si Jaime Munguia laban sa undefeated na kalaban na si Bruno Sorasi galing France. Si Jaime Munguia ay mayroong professional boxing record na 44 wins with 35 knockouts at isang talo lamang. Nakuha niya yung kanyang nag-iisang talo sa kamay ng isang boxing superstar ng Mexico na si Canelo Alvarez. Sa kasalukuyan ay 28 years old pa lamang itong si Jaime Munguia. Orthodox ang kanyang stance, 6 feet ang kanyang height at mayroon itong 183 cm reach. At ang kanyang undefeated na kalaban na si Bruno Sorasi ay mayroong professional boxing record na 25 wins with 4 knockouts, undefeated at may 2 draw. Halos identical lang ang physical statistics nitong dalawa mga katropa. Si Bruno Sorasi ay 26 years old pa lamang sa kasalukuyan. Orthodox din ang kanyang stance, 6 feet ang kanyang height at mayroon itong 183 cm reach. So ang laban na ito mga katropa ay hindi mahirap sipatin. Kung mga katropa na sanay na mag-bet sa online, ay yung mga laban na ganito ay madalas pinapatulan na lang natin, pinapatos na lang natin para maging tutubo pa rin yung ating pundo sa ating account sa credit natin mga katropa. Kahit na konti-konti lang, pero yung laban na ganito parang activity fight lang kasi ito ni Jaime Munguia. Kahit undefeated itong kalaban ay masyadong malayo yung bintahe o yung lalo na sa experience ni Jaime Munguia mga katropa. So in terms of quality ng kanyang mga nakakalaban kumpara dito kay Bruno Sorasi, undefeated nga pero yung mga kalaban naman ay hindi pa ganoon katanyag, di katulad kay Jaime Munguia na ilang beses nang nakalaban ng mga dekalibre, at idagdag pa natin na nakalaban na niya itong si Canelo Alvarez hindi lang si Canelo Alvarez yung kanyang mga nakakalaban na dekalibre, idagdag pa natin yung sila Sergey Derevyanchenko at yung kakatapos lang kasunod nito si Eric Bazinian. Medyo nahirapan din si Jaime Munguia sa mga unang rounds, pero yun nga pagdating ng kalahati hanggang tinapos nga niya sa technical knockout. Palagay ko mga katropa hindi magtatagal itong laban na ito, at sa aking sariling opinion lamang ay hindi naaabot ito sa kamay ng mga judges mismo mga katropa, dahil sa boxing record nitong kung pagbabasihan natin yung boxing record ni Bruno Sorasi, yun nga hindi pa siya nakakaharap ng mga katulad ng mga quality opponent na nakaharap na nasubukan na ni Jaime Munguia sa professional boxing career, samantalang sa kanya ay undefeated nga pero wala pa siyang naharap na katulad sa mga nakalaban na ni Jaime Munguia. Kaya palagay ko yung power, diferensya din ng power mga katropa at saka yung tibay alam naman natin yung uppercut na tumama dito kay Jaime Munguia sa laban niya kay Canelo Alvarez ay hindi basta-basta na yun. Yung ibang kalaban ni Canelo Alvarez na tinamaan na ganyan, may follow-up pang lip hook yun, hindi natatayo mga katropa, subalit nakayanan ni Jaime Munguia yung bagsik ng uppercut na yun ni Canelo Alvarez. Kaya sa palagay ko hindi magbibigay ng respeto ni itong si Jaime Munguia pagdating sa mismong laban. Kayang-kaya niya itong pasukin at sa mga body attack ni Jaime Munguia, palagay ko hindi kakayanin nitong kanyang kalaban ni si Bruno Sorasi, at palagay ko mga katropa TKO or corner stoppage yung mangyayari. Sa sariling obserbasyon ko lamang. Sa inyo mga katropa, ano kaya sa palagay ninyo yung magiging resulta ng kanilang laban? Comment nyo na lang mga katropa.